Praise God. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Tayo pa magpapasimula na. Kaya umayo para siglang awitin. Talapakan natin ating mga kamay. Awitin. Holy is your faithful names. Lumanay na awitin ito. Taas natin ating kamay. The splendor of the King. Majesty.
How great is our God. Sing with me, how great is our God. We'll sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, how great. Oh, we'll sing how great, how great is our God. Praise God. Praise God. Tayo naman ay tutulog sa panalangin. Patuloy natin isama sa panalangin natin mga tagapanguna, Pastor Greg, Sister Lisa Michelle, Pastor Jessie, and Sister Angel Club, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto and Sister Susan Desivilla, ang ating mga missionaries at ang regional leaders sama natin sa panalangin. At maging dito, ang local churches, ang Iglesia ng Las Piñas sa paungunan ni Pastor Sandy and Sister Susan Malinaw, na ngayon ay nasa Taiwan para pa rin sa gawain. At sama rin natin, Pastor Ted, Sister Karen Celis, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Luz Gaba, Pastor Alan and Sister Sonia Tablada, Pastor Mark and Sister Ruby Bodota, Pastor Rocky and Sister Joanna Patalinghu, Pastor Nat and Sister Lorna Soria, Pastor Renato and Sister Betty Ruiz. At ang bawat isang may negosyo, sumusuporta sa gawain, Heartness Family, Sister Merlita Esteban, Sister Melda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granville. Ganun din ang personal request ng ating mga kapatid na si Brother Tian and Sister Jenny Alzadon, ang himala ng ating Panginoon na biyayaan sila ng Ganun din mga kapatid, patuloy natin itulog sa ating Diyos, ang mga kapatid natin may karamdaman, Brother Desulo Celis Sr., Brother Leo Hilot, Sister Linda Caba sa kanyang breast cancer, at Brother R.J. Navarre sa kanyang gallstone. Pati na rin mga kapatid ang mga nasa abroad, Sister Ella Malinaw, Sister Chini Malinaw, Sister J. Marie Rapsi. Sama rin natin mga kapatid, ang ating bansa, ang pamahalaan dahil ay na naman ang ulan at mga bagyo. Sana huwag nang maranasan ulit ng mga pagbaha ng nakaraang taon. Sama natin ang patuloy na pagkilos ng ating Panginoon. At ngayong gabi, kung meron kang personal request, maaari ba makita ang iyong kamay? Praise God, nakikita ng ating Diyos ang laman ng ating puso. Kaya bago tayo pasimulan ni Brother Bong, sa opening prayer, muli, purihin natin ating dakilang Diyos. Hallelujah, Panginoon. Ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan. Hallelujah, we worship you, O God. Oo, dakilang Diyos, maraming salamat rin sa galing ito, Panginoon. Naniwala kami na 2 o 3 na nakatipon, ikaw ay nasa aming kalagitnaan, kung paano ka pumilos kaninang umaga. Kami umaasam ngayong gabi na umilit mo kami ng dalawin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Samahan mo muli kami, Panginoon. Itinatas namin sa iyo ang gusaling ito, ang panambang ito, Panginoon. Bakulan mo ito ng banal na dugo. At muli, Panginoon, ikaw ay siyang mangusap, Lord God. Buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon, Lord God. Malaya kang pumilos, dakilang Diyos. Gawin, Panginoon, itinatas po namin sa iyo ang aming hitsip, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Higit sa lahat, Lord God, ang may karamdaman, Panginoon. Gawin din ang mga nasa abroad, Panginoon, mga misyonary, Panginoon. Ipinagkatiwala namin sa iyo lahat, Panginoon, maging ang araw pa ng bukas, Panginoon. Lord, maraming salamat muli sa gabi ito, Panginoon. Inaangkin namin ang pagtatagumpay. Nananabas kami sa gusaling ito, Panginoon. Pinagpala mo bawat isa buhat sa iyong salita. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Alam natin pagsasabi ng Amen and amen. Kamay natin ang bawat isa. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower. And He gives me the power. Turn down the world.
para po sa lahat, kaya ang lahat ay in-encourage sa dumalo before 9 a.m. at may oras pa muna sa panalangin. Susundan ito, Sunday morning service, exactly 10 a.m. at Sunday evening service, 6:30 p.m. Midweek service naman, araw ng Wednesday, 6:30 p.m. At ang ating panalangin, Lunes hanggang Sabado. Para sa mga may kailangan ng counseling at panalangin, nariyan ang cellphone number ng ating pastor. Hindi nga lang, ang ating pastor ngayon ay nasa Taiwan, kaya baka hindi active sa ngayon ang number. Okay, kung wala naman nakalimutan, bago tayo dumako sa salita ng ating Panginoon, tayo muna ay magbibigay at ang maghahamon para tuloy-tuloy ang paglipad ng ribbon, tulad nga nasabi kaninang umaga, muli si Brother Bong ang mahamon para sa tithes and offering. Praise God. So, napakabuti ng ating Panginoon, no, na patuloy na ginagamit sa kanyang ministeryo sa ating Panginoong Diyos. So, ngayong gabi mga kapatid, tayo po dadako na naman sa pagbibigay. Sinong handa na mga kapatid? Amen. So, ngayong gabi, tayo po ay babasahin po natin ang aklat po ng Proverbs 11, verse 54 hanggang 55. Yeah. May nagsasabog at tumutubo pa. At may umahawak naman ang higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. 55, ang maluluwang mapagbigay ay tataba. Yan. No? At siyang dumidilig ay madidilig din. So mga kapatid, napapansin natin dyan, yung mga taong mapagbigay daw ay tumataba. No? Pero mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo na kailangan kapag tayo ay nag-aasa mga kapatid upang i-bless ng Panginoon upang dumami pa, no? Umikris pa mga kapatid, ano man ang mayroon sa iyo, no? Skill, no? Karunungan, finances, mga kapatid, kung ano man yan, ang nais ng Panginoon ay ipagamit mo muna. Kumbaga, itaya mo muna. Kasi sabi nga dito, sa pagtatanim yung pagsasakop, kumbaga magbibigay. Sabi nga dito, ang nagbibigay ng kanyang ari-arian, ngunit dumadami. No? Pero yung taong nagtitipid, kumbaga ayaw niya ipagamit, ayaw niya ibigay, ayaw niya pakawalan, ang sabi dito, ay kinukulang sa kanyang pangangailangan, naghihirap. So mga kapatid, ang ibig sabihin dito, kailangan pala kung anong mayroon ka, pakawalan mo ito. No? Ipagkatiwala ko ito sa ating Panginoon para ito mga kapatid ay lumago, para ito ay umunlad. Alam niyo po mga kapatid na ano po ito, na na-realize ko ito katulad po ng isang puso. No? Nung umuwi ko kasi kami sa probinsya, so ito po yung ano doon kinukuha ng tubig. So mga kapatid, yung puso na ito, kapag hindi mo nilagyan, hindi siya lalabas. Walang lalabas sa tubig. Kahit pagod ka na. Sinubukan ko ito, no? Na mabigat na ka, pero walang lumalabas sa tubig. Pero mga kapatid, ang sikreto pala nun, kumuha ka lang ng isang tapong tubig, tapos bumusan mo siya, at yun, try mo bumbahin, yun. Lumalabas, napakadaming tubig pala. So ito mga kapatid ng illustration doon sa bagay mga kapatid na mayroon tayo. Sa mga blessings, sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa atin, kailangan ipagamit din muna natin sa Kanya. Ipagkatiwala ko sa Kanya mga kapatid kasi babalik ang pagpapala ng sobra-sobra. Katulad ko ng puso, sabi ko mapupuno lahat yung lagayan mo kapag nagbigay ka. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, sinong gustong nais pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Ipagkatiwala ko yun sa Kanya, ano mang mayroon ka. Amen. Ay pa magbibigay sa ating Panginoon, tayo sa unahan ng Mother Vincent sa pagliko ng atong at kayo. Kapatid ng Diyos, tunay nga, Panginoon, ay sa iyo nang gagaling, Lord God, ang aming mga pangailangan, Panginoon. Salamat, Lord God, patuloy mong kinakatagpo ang pangailangan ng bawat isa sa bawat araw, Panginoon. Hindi ka nagkulang kailanman, Panginoon. Kaya ngayong gabi, Panginoon, pagpalayan mo bawat isa na patuloy na tutugon ng iyong pananampalataya at kasiyahan sa pangalan ni Jesus. Amen. And more people na building. More people na building. Foundation.
Diyos na po ang bahalang magbalik ng ating mga handog at kaloob sa kanyang gawain. Ngayong gabi, mga kapatid, handa natin ang ating mga sarili sa papakinig ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon habang lumalapit ng ating tagapagsalita, Pastor Richard Cava. Amen. Isa po mapagpalang gabi sa bawat isa. At salamat po sa ating muling pastor at binigyan ako muli ng pagkakataon makapagbahagi o ng salita ng Diyos. At muli, bago ko makalimutan, pinabati ko nga pala ang mga ama ng tahanan tulad ko ng isang happy birthday, happy Father's Day. Tatlo lang pala kami rito. Yung isa nasa baba. No? So, pero hindi ito ang ating pag-uusapan dahil pinangaral na ni Brother Alex nung Merkules ang patungkol sa kabutihan ng isang ama at sakripisyo. Pero ngayon, sa oras na ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa lahat. Hindi lang sa ama, hindi lang sa mga nanay, hindi lang sa mga alagad, kundi sa lahat ng mga nagsasakripisyo. At buksan po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Hebreo, chapter 10, verse 11 to 14. Bago ko basahin ito, meron muna akong papakita sa inyo na picture. Yan. Kilala niyo po ba yan? Hindi niyo kilala? Hindi ko rin kilala yan eh. Hindi, ito lang. Yan si Jalen Bronson. Isa po siyang NBA player ng New York Knicks. At last week, last Sunday, sila yung nag-champion. So bakit ko pinapakita ito? Itong si Jalen Bronson ay napahamak niya ako. Hindi sa galing ng kanyang paglalaro. Dahil itong si Jalen Bronson, hindi siya makangkad tulad ni Ben Banyama. Maliit lang siya na tao. At hindi rin siya kasing bilis tulad ni Steph Curry. Hindi siya katulad ni LeBron sa physical, sa pagiging athletic. At hindi rin siya lumilipad ng kanyang high flyer tulad ni Michael Jordan. Pero naniniwala ako, itong si Jalen Bronson, siya ang dahilan kung bakit nagkampiyon ang New York Knicks. Ang New York Knicks, 53 years na hindi nagkakampiyon. So, ako 37, siguro wala pa. Siguro nagkakadevelopan pa lang yung mama at papa ko noon. Ibig sabihin, mahabang panahon na. At kung bakit sinabi kong siya ang dahilan ng kanyang pagkakampyon, dahil yun sa katangian niya, no? Siya lamang yung player na bukod tangi na nag-sacrifice. Ano yung sinacrifice niya? Yung kanyang salary, yung kanyang sahod. Dapat, ang sasahurin niya sa New York Knicks is nasa $269 million. $269 million. Wow, napakalaking pera nun. Pero tinanggihan niya yun. Ang sahod niya nabawasan ng $180 million. Nabawasan. Hindi niya tinanggap. Bakit hindi niya tinanggap? Ibig sabihin nito si Jalen Bronson, hindi lang siya after sa pera. Kundi, dinala niya rin yung pangarap nung New York Knicks na sila ay magkampiyon. At aminado siya sa kanyang sarili, hindi niya kaya mag-isa ito. Hindi niya kaya buhatin ang kanyang team sa sarili niyang kakayanan. Dahil hindi nga siya kagalingan. Hindi nga siya napapansin. Marami na sa akin, hindi natin kilala yan. Di ba? Ngayon lang natin nakilala. Sinabi ko kasi. Di ba? Pero kung hindi ko sinabi, hindi niya kilala. Ibig sabihin, wala sa kanyang katangian yung talagang
iniidolo mo na lahat nandun na, yung galing. Pero bakit siya nag-campion? Dahil sa sacrifice niya, kaya sinacrifice niya ang kanyang sahod para yung 118 million, yun yung ipagkukuha niya sa mga players pa na medyo magaling or makakatulong sa kanya. Sinacrifice niya. No? That time, nung siya lumipat sa New York Knicks, nasa year 2023, so 3 years ang lumipas, 2026, nagbunga yung kanyang sakripisyo. Nasungkit nila ang kampiyon. Kaya ito ang pag-uusapan natin. Basahin natin ang ating text sa Hebreo 10 verse. Sa Ingles, maganda pong sinabi. Ang sabi ko rito, and every priest stands daily in his service, offering repeatedly and same sacrifices, which can never take away sins, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting for that time until his enemies should be made a footstool for his feet. For by single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified. Pero pinaka-key verse natin dito sa verse 14. Sa Tagalog naman, sabi naman dito sa verse 14, dahil sa pamagitan ng isang handog ay kanyang ginawang ganap, magpakailanman ang mga taong inihandog sa Diyos. Salit mo na tayo, pumikit yung mukha at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagsama ng banal na Espiritu at malayang kumilos sa aming kalagnakan, itago mo ko sa iyong likuran. Tunay na wala po akong magagawa. Lord, ikaw ang magpakahayag sa gabi ito. Mahusap pa sa bawat isa, taglayin namin ang karunungan at kaalaman na nagbubuhat sa iyo. Akin ang inaangkin ng pagtatagumpay sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. So, nais ko pong mangaral sa paksang being sanctified. Ang mga taong inihandog sa Diyos. Alam natin na ang sakripisyo, hindi ito nag-aalis ng kasalanan. Amen. Hindi ito nag-aalis. Basahin natin sa Proverbs chapter 15 verse 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is acceptable to Him. Ibig sabihin, ang sakripisyo ng masamang tao, hindi ito katanggap-tanggap sa ating Panginoon. No? Ibig sabihin, hindi ito kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Pero dahil na tayo ay mananampalataya, no? Ay binabalik ng Diyos sa ating mga sakripisyo. Ganun din ang sinabi sa Proverbs 21 verse 3. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Amen. Kaya ang pag-ahandog, tandaan po natin, mas kinalulugdan ng Diyos yung paggawa ng mabuti at ng katotohanan kumpara sa pagsasakripisyo. Ganun din ang sinabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1, guard your step when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. Amen. Tingnan niyo po, yung gawa ng mga masasama, no, ay hindi yan pinapansin ng ating Panginoon. No? Mas maigi pa yung makinig ka sa salita ng Diyos. Pero dahil nga tayo ay mananampalataya na, ang ating pagsasakripisyo, lalo na sa gawain ng ating Panginoon, hindi niya pinabalugaya. Meron po tayo tatlong katotohanan tungkol sa sacrifice. Unang-una, makikita natin dito the power of sacrifice. Ang sabi po dito, it reverses curses.
na yung pagsasakripisyo, pwede niyang baliktarin yung curse o yung hatol. Basahin natin sa Genesis chapter 8 verse 20 to 21. Sabi nito, gumawa ng altar si Noe para kay Yahweh, kumuha siya ng ilang malinis na hayop at ilang malinis na ipon at naghandog ng handog na susunugin sa altar na amoy ni Yahweh ang kaayang-ayang kalimuyak at sinabi niya sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa katauhan kahit na ang ninanais ng kanilang mga puso ay masama mula sa pagkabata, ni muli pong wawasakin ang lahat ng mga may buhay tulad ng ginawa ko. Alam niyo po, sabi ng verse, ibig sabihin, ang hatol sa atin dapat ay gugunawin ng Diyos. Every time na sumasama ang ating panahon, tulad ngayon, pasama ng pasama ang ating panahon. Di ba? Nangyayari na yung mga sinasabi sa Biblia, ang mga tao, ang sabi doon, magiging maibigin sa salapi. Amen, narinig natin sa TV. No? Harap-harapan. Di ba? Narinig natin, mga batang suwain sa kanilang magulang. Alam niyo, dapat tayo muling gunawin ng Diyos. Pero dahil kay Noe, na naghandog siya, nag-sacrifice siya, muling nabago yun. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya nawawasakin pa. Hindi niya muling bugunawin pa. Bakit ako? Dahil mayroong nagsakripisyo. No? Imbis na katadhana na sana. No? Biglang binago ng Panginoon. Marahil sa oras natin ngayon, meron tayong mga nakatadhana dahil sa ating mga maling na gawa nung nakaraan. No? Naalala ko noon, nung ako ay disciple pa lamang, binata pa lamang ako yung kasama na mag-pioneer doon sa Laram. Ako yung song leader. No? Siguro mga 3 linggo lang ako. Nagkaroon ako ng trabaho. Iniwan ko na yung nagpastor doon. Yung sabi ko, bahay yung trabaho na ako, bahala ka na dyan. Hindi yung pastor na ako. At sabi ng mga pastor, alam mo kung ano yung ginawa mo dati, aanihin mo yan. No? At tanggap ko naman. At kahit naman hindi disciple, minsan darating din sa buhay mo, iiwan ka rin eh. Diba? Dadalasin mo yun. Oo. Pero baka sakali, Lord, baka mabago. Diba? Tulad ni Noe, na nabago yung hapos, dapat gugunawin na every time na sumasama ang sangkatauhan. Pero dahil sa kanyang paghahandog, nabaliktad yun. Kaya sabi ko, Lord, baka mabago yung mga ginawa ko dati, hindi ko na anihin. No? Marami pa naman ako kalukuhan noon. Nung ako ay disciple pa, maging si Pastor Sally, iiwan ko rin yun eh. Pero mo, no? Magkakaroon na ako ng trabaho. Alam niya, magkakaroon na ako ng trabaho. Hinagul ako niyan. Talagang kinausap ko niyan. Nilibre pa nga ako sa mga inasal. Tapos hindi iiwanan ko rin pala siya. Siguro sa iyo, siguro ni Pastor. Ang bihira ko, nilibre ko lang sa mga inasal. Sabi ko, huwag mo tanggapin yung trabaho. Kasi pag bumalik ako sa SM, walang day off ng linggo dun eh. Kaya alam ni Pastor Santi. Kaya, sabi ko, naku Lord, baka anin talaga. No? Yung mga pinaggagawa ko noon. No? Kaya ito ang nagagawa ng kapangyarihan ng sakripisyo. Sabi nyo, it's supernatural turnaround. Sa 1 King, chapter 17, verse 8 to 16. Dumating ang mensahe ng Diyos sa kanya na nagsasabi, bumangon ka, pumunta ka sa Sarepta
na sakop ng Sidon at doon ka manahan. Tingnan mo, inutusan ko isang balo para alagaan ka. Kaya bumangon siya, pumunta sa Sarepta, at nang makarating siya sa tarangkahan ng lungsod, isang balo ang namumulot ng mga kahoy. Kaya tinawag niya ito at sinabi, pakadyalan mo naman ako ng kaunting tubig na nasa banga para makainom ako. Habang siya'y papunta para kumuha ng tubig, tinawag siya ni Elias at sinabi, paingin naman ang pinapay na nasa kamay mo. Baka buso to si Hingi ng tubig, gusto pa may pambara. Sumagot siya, si Yahweh na iyong Diyos ay buhay, wala akong tinapay maliban lang sa isang dakot ng harina at kaunting mantika sa lalagyan. Tingnan mo, namumulot ako ng 2 kahoy para lutuin ito para sa aking anak ko, para kami ay makakain at mamatay. Kasi yun na yung last nila eh. Yun na lang yung huli nilang pagkain. Harina, konting harina, konting mantika. Yun na lang. After nun, wala na silang pagkain bukas. Tuloy natin. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, pumunta ka at gawin ang sinabi mo. Pero magluto ka muna ng maliit na tinapay at dalhin mo sa akin, at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo ng anak mo. At sabi, at dahil sa sinabi ni Yahweh na ang Diyos ng Israel hindi mauubusan ng laman ang banga ng harina, maging ang lalagyan ng mantika ay hindi maghihinto sa pagdaloy hanggang sa magpadala si Yahweh ng ulan sa buong lupain. Pagkatapos ginawa niya ang sinabi ni Elias, at si Elias at ang batay kumain ng maraming araw. Hindi naubos ang harina sa bangang maging ang mantika sa lalagyan, hindi huminto ang pagdaloy na siyang sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Elias. Ito napakagandang teksto ito. Ito yung nagagawa talaga ng sakripisyo. No? Ito yung kapangyarihan ng sakripisyo. No? Pwede baliktarin ng Diyos ano man ang iyong kalagayan. Basta't makinig ka lang sa sinasabi ng iyong pastor. Ariin mo yung sinasabi ng pastor ay tinig ng Diyos. No, huwag ka po kontra. Kung kailangan ibigay mo. Kung kailangan ibigay, pati pananalapi mo, ibigay mo. Kung hinahamon ka, pati buhay mo. Alam niyo po, napakagandang kwento ito. Yung balo na ito at yung kanyang anak, yun na lang ang kanilang pagkain. At bukas, pwede na silang mamatay. Pero dahil nga, pinakinggan nila ang sinabi ni Elias. Sabi ni Elias, huwag kang matakot. Basta't gawin mo ang sinasabi. Kasi ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi ka mauubusan ng harina. Pati yung langis hindi mauubusan. Dili mo dahil sa kanyang pagsunod, ano nangyari na? Baliktad yung sitwasyon. No? Imbis na katapusan na nila, ang sabi roon sa banal na kasulatan, umaba pa ang kanilang buhay. No? Nakakain sila ng maraming araw. Dili mo hanggang sa magpaulan ng Panginoon. Kasi that time, panahon nila tagutong. Hindi umuulan. Kaya kahit magtanim ka na magtanim doon, mamamatay na. Pero biyaya ng Panginoon sa atin, ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, tandaan po natin, kung magsasakripisyo ka para sa Panginoon, kaya niyang baliktarin ang sitwasyon mo ngayon. Amen. Alam po, natutuwa ako, nung sa Dasmariñas, nag-celebrate sila ng 3rd year anniversary. No? At si Pastor Sandy yung speaker nila noon. At pagkatapos ay nagpa-altar po. No? Meron doon, pinapanggit niya, meron doon yung talaga, binabae. Habang nasa unahan, natin ganyan.
kulang na lang eh. Sabi ko, gusto kong hampasin eh, umayos ka. Eh kaso bisita lang ako doon. Bisita lang din ako. Pero nagugulat ako na, parang naano ako, talagang nagagalak ako. No? Kasi, tumuhan siya eh. Sino dito magpapastor? At sino dito magiging housewife? Gusto maging, o makapangasawa ng mga magpapastor? Puntahan sila. Karamihan doon bago. Yung inaasahan ko ng mga disciple na tumutugtog, hindi pumunta. Yung mga bago, nasa unahan. Meron doon sa kapatiran. Mula sa Christ Martyrs, sa aming pinagmulan. Sa aming pinag-pioneering. So, isang babae, 21 years old. Gusto niya na rin mag-pastor's wife. Praise God. Dati, ano lang ito, gangster ito, nang gugulpit ito sa amin eh. Ngayon, gusto na rin mag-pastor's wife. Alam mo, hindi namin masasaksihan yun kung hindi kami, kung kami ay tumigil na. No? Alam niyo po, patutuho namin yung gamit namin sa bahay, lahat yun nauubos para lang makasurvive. Binenta ko yung salaset, yung lamesa namin, yung aircon. Ang natira na lang yung washing machine na Sister Ruth. Tuso talaga kayo magpabenta. Pati yung motor ko, nalipat kami sa Nueva Ecija, dali din yung motor ko, para lang makasurvive kami. No? Pero sabi ko, salamat na lang ako. Nakasurvive kami. Sabi, sacrifice na. No? Mas mahalaga yung kaluluwa na yun. Hindi natin alam, baka yung mga tumugol na yun, talagang magpapasport talaga, maunahan ka pa. Di ba? Hindi natin alam, hindi natin masabi. No? Palipasin mo lang ang ilang taon. No? Pangalawa, makikita natin dito, the benefits of sacrifice. Walang iba ang pinakamodelo na ating dapat tingnan sa pagsasakripisyo, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Amen. Siya ay pinakamodel natin. No? Jesus modeled to us the life of sacrifice. Masdan mo ang Panginoong Hesus. Ano ang sinakripisyo niya? Para tayo abutin. Para tayo makakilala. Para tayo ayusin ano ang sinakripisyo niya. Iniwan niya ang langit, iniwan niya. No? Bumaba sa lupa. Nakipamuhay tulad ng mga mahihirap tulad natin. Kung tutuusin, kaya yung gawin, maging anak siya ng karon o kaya ng gobernador. Then may kapangyarihan siya eh. Pero bakit mas pinili niya ang maging magulang niya ay mga mahirap lang tulad ni Maria Magdalena at kanyang ama si Joseph na isang karpentero. Diba hindi niya pinili yung mayaman? Samantalang tayo, di ba, pag naghihirap tayo, sana pinanganak na lang ako. Sana anak na lang ako ni Kong. Di ba? Diba? Pero Panginoon Jesus, iniwan niya ang langit, nagpakababa. Yung sacrifice niya, hindi lang yun, hanggang sa krus ng Kalbaryo, nagpakababa siya. Hanggang siya yung mamatay. Tinapos niya maging pagpako sa krus. Yung siya yung hinahagupit, tiniis niya yun. Natatawa na nga lang ako sa social media, di ba, yung mga gumagaya sa Panginoong Jesus. Meron dun eh. Sinipa na sinipa. Hindi natiis yung nagpapanggap na Jesus, yung gumaganap na Jesus, hindi natiis. Gumanti rin. Palat niyo? Sabi ko, pero Panginoon, natiis niya yun, no? Pahihirapan siya. Di ba? Walang makakagawa ng kapatid. Masdan mo ang ating Panginoong Jesus. Sacrifice siya. At sacrifice
to bring salvation. Ang pagsasakripisyo, ito ay nagdadala ng kaligtasan. Kahapon ay meron kaming impacting sa Muñoz, Nueva Ecija. Meron doon isang matandang lalaki, ano siya siguro, 70 plus. Hindi ako magkakamali. Si Tatay Hill. Dahil meron kaming gawain ng gabi, sumama din sa church. No? Kaya tuwan-tuwa kami. Maraming naligtas sa Nueva Ecija. No? Kahit nga rin po ako, maraming ko napatanggap doon. Sabi ko, talagang asarap mga Calvinist Pastor Sandy. Asarap talaga mga aral doon. Kaya pala yung mga pokwats din, halos sinaraw-araw din nila yung kanilang pangangaral. Alam niyo bakit? Kasi meron doon nagbibigay 500. 500? Oo. Di namin kinukuha. Siyempre, bawal sa atin yun eh. Ang salita ng Diyos walang bayad. No? Pero kung opportunista ka, no, baka magkakaroon ka ng sign ng pera dito sa mata mo, nakakaayos ko ba? Laway na ang puhunan ah. Ganun yung mga tao doon. Si Pastor Rocky, magpatotoo. Yung mga, doon, mga tricycle driver, talagang nakikinig. Kaya pagkatapos, Sir! Naghahanap kami ng basket, Sir. Magulog sana kami. Ay, di, wala kami ganyan. Asarap mga aral. Kaya si tatay, nasama namin sa fellowship namin, sa gawain na yun, nasama namin. Si tatay pala, galing sa GIA. Alam niyo naman, kinasangkutan ng GIA, di ba? Kinasama siya. Kaya habang nag-aawitan kami noon, talaga siya. Awitan pa lang, nakapahintak na siya. Amen. Diba galing sa fellowship? O nga. Totoo sinasabi niya GIA. Tapos sabi niya, ako lang ba ang kauna-unahang dumalo dito na naging membro? Sabi namin, opo. Kayo po yung kauna-unahang membro ng Muñoz. Ibig sabihin po tayo, kasama ka na sa kaysaysayan ng Muñoz Church. Hindi na mababago yan. Hindi ko na masabi, kahit kunin ka na ng Panginoon. Hindi ko na masabi. Pero sabi ko, habang buhay niya dadalhin, kasama ka na sa kasaysayan. Kaya tuwa siya. Kaya sabi ko tayo, patuloy ka tayo kasi babalik pa kami rito. So, babalik pa kami rito. Makikita pa tayo. At iyakin mo na rin yung mga kapitbahay mo. Kaya tignan niyo po, no? Dahil sa pagsasakripisyo, nagdadala ng kaligtasan ito. Alam niyo po, bago pa nga dumating yung Muñoz outreach, yung kanilang grand opening, problemado na ako sa pananalapi. No, sabi ko, 2 araw, hindi ako pabiyahe. Tapos, bukod doon, maglalabas ka pa ng pananalapi. So, parang yan. Pero nung nakita ko yung mga kaluluwang naliligtas doon, sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit huwag mo nang ibalik, okay lang. Basta may naliligtas. Basta't magpatuloy lang sila. Sapat na yun. No? Grabe ang Nueva Ecija. Grabe ang Nueva Ecija. Kung ikukumpara mo dito sa Maynila. Doon talaga uhaw sila sa salita ng Diyos. No? At meron din akong napapansin, kapag ang nakikinig pala, uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Yung spiritual life mo, tulad sinabi sa akin, Pastor Jet, yung spiritual na lumalabas yan eh. Parang kang mapapagod niya kasi ilalabas lahat. Kasi uhaw na uhaw yung mga nakikinig. So, kaya yung nangangaral ako doon, talaga sumisigaw na ako. Kulang na lang, mag-rap ako eh. Dire-diretso na ako magsalita. Lumahin na natin, Panginoon! Dire-diretso yun. Talaga bigay na bigay sa kung napakasarap talaga nito.
Kaya nakakailang baksak kami yun. Bawat baksak namin may mga tumatanggap. Kaya ganyan ang nagagawa ng isang sakripisyo, kapatid. Kung tayo pa magsasacrifice, nagdadala ito ng kaluluwa. Amen po ba? Sacrifice changes you. Ang pagsasakripisyo, ito rin ay nagbabago sa atin. Our mind is like a rubber band. It's useless if it's not stretched. Ito ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, useless siya. Hindi kagamit-gamit, walang pakinabang. Kung hindi nababana, di ba yung rubber band? Nasuot pa kayo. Di ba? Kailangan i-stretch yun. Sa mga babae, wala susuki. Ganun din ang buhay natin. Minsan hindi i-stretch tayo. Maging yung pananalaki natin. Di ba? Nag-i-stretch tayo. Uy, naku. Ayun na naman. Nag-aamo na naman sila. Sacrifice na naman. Pero ganun talaga. No? At kasama yun. No? Binabago ang aking pananampalataya. Hindi lang aking pananampalataya, pati ang aking pag-iisip, maging ang aking pananalapi. Pangatlo, pag-usapan naman natin, main purpose of sacrifice. Ano nga ba yung pinaka-dahilan o pinaka-layunin ng pagsasakripisyo? Unang-una is to bless you. Yun yung pinaka-purpose mo. Kaya nararanasan natin, bakit kailangan natin magsakripisyo? Dahil gusto ko ng pagpalain ng Panginoon. Kung natatandaan mo yung kwento ni Abraham, nauna muna yung sakripisyo bago ang pagpapala. Amen. Sabi nga ni Pastor Ronnie, sacrifice muna bago ang benepisyo. No? Hindi pwede yung mauna yung benepisyo. No? Hindi mauna yung pensionado. No? Every salary mo, kakalpasan ka, di ba? Kinakalpasan ka. Uy, laki lang ng kalpas sa akin, kalahati na yung natira. Di ba? Minsan gano'n, nasasaktan tayo. No? Pero, kailangan Kasi kung hindi ka kakalpasan, lalo sa SSS, wala ka pension pagdating ng araw. Kasi gusto dito magkaroon ng pension, halos na tayo. Hindi magpakalpas ka. At syempre, magtrabaho ka. Para makakalpasan, wala kang trabaho. No? Tulad ni Abraham, no? Nauna muna ang sakripisyo bago ang pagpapala. Genesis chapter 22 verse 1. Nangyari ang pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham. Sinabi sa kanya, Abraham, sumagot si Abraham, narito ko. Kasi namin yung sinabi doon, na sinubok ng Diyos si Abraham. Sa una pa lamang, walang intensyon ang Diyos na kunin si Isaac na kanyang anak. Walang intensyon ng Diyos yung kanyang anak ay gawin ng buhay, i-alay mismo, i-sacrifice, kundi ang intention lang ng Diyos sa kanya ay subukin. No? Kaya bago ka pagpalain, susubukin ka muna. Amen? Susubukin ka muna. Hindi pwede dito yung pagpalain na tawag ng aking Panginoon. Lahat po tayo dito ay makakaranas subukin ng Diyos. Sa Biblia, halos lahat sinubok ng ating Panginoon. Si Job, yun din si Job. Lahat ng ari-arian niya nawala. Mga anak niya nawala. Kalusugan niya nawala. Pero nung ginawa, nung napatunayan ni Job, talagang hindi siya nagbago sa kabila ng pagsubok. Anong nangyari? Ibinalik din ng Diyos yun. Kaya
Sa last chapter ng Hope, doon makikita mo yung pagpapala ng Diyos. Diba? Yun yung kwento niya, yun talang buhay niya eh. No? At ibinalik ng Diyos yung mga nawala sa Kanya at dinoble pa. Kaya sa buhay natin, hindi magtatapos sa ganun. Kung nakakaranas ka ng pagsubok kayo, hindi magtatapos ang buhay mo sa ganun. No? Kung talagang may plano pa ang Diyos sa buhay mo, no? Yan ay pagsubok lang. Kasi kung wala na talagang plano ang Diyos sa buhay mo, uulit ka na talaga. Hindi ka na bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Maraming sa atin dito, binigyan na ng pangalawang pagkakataon eh. Kasi kung talagang wala ng plano, hindi ka na bibigyan ng sasama ka na niya. Babait ka kasi. Sama ka na. Pero dahil nga hanggang ngayon, nabubuhay ka pa. Ibig sabihin, may assignment ka pa. May pinapagawa pa ang Diyos sa iyo. Amen? Kaya dapat malaman natin kung ano nga ba ang purpose ng ating pagsasakripisyo. Marami dito ang manatahanan, mga nagsasakripisyo. Minsan hindi tayo naunawaan o hindi tayo napapansin ng ating mga ginagawa. Pero madalas, nagsasacrifice tayo. At panghuli, ang main purpose ng sakripisyo, personal growth and long-term success. Personal growth and long-term success. Kaya kasama sa buhay natin ito bilang isang mananampalataya eh. Dahil tayo mananampalataya na ibig sabihin, dadanas tayo ng pagsasakripisyo. Tulad ng mga naunang mananampalataya, nag-sacrifice sila, nagpakamarapil sila. No? Mga naunang mananampalataya, kung paano sila usigin, pero tinanggihan nila yun. Pinaglaban nila ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Yun yung dahilan, kapatid, kung bakit dumaranas tayo ng pagsasakripisyo para lumago tayo. Lumago ka. Kasi kung hindi ka lalago, hindi ka magiging kabahagi ni Kristo. Kasi sa una pa lang, ang Panginoon nag-sacrifice na. Nag-sacrifice na. Kaya bilang isang tagasunod ni Kristo, magkakaroon din tayo ng sakripisyo. Amen. Para po tayo lumago. Hindi ito tulad ng isang fairy tale. Na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay new convert na, tinanggap ko ang ating Panginoong Jesus. No, hindi ito tulad ng isang fairy tale na sasabihin na lang, and they'll live happily ever after. Hindi. Kundi laging mayroong digmaan, mayroong pagsasakripisyo. At ito ay long-term success. Ang sabi nito, ang purpose nito para magkaroon ng long-term success. Amen? Alam niyo po ba yung Vietnam? Bakit nagkaroon ng gawain sa Vietnam? Alam niyo po ba ang story mo? Patotoo ni Pastor Miguel Cordero kung bakit nabuksan ng gawain sa Vietnam. Hindi lang dahil sa kanilang galing. Hindi. Kasi paano nila makakausap yung wala pa silang idea eh, paano nila kausapin yung mga Vietnamese. Ang ginawa nilang mag-asawa, nanalangin sila. Lord, ano gagawin namin? Paano namin masosolve ang mga Vietnamese? Hanggang sa nag-decide sila mag-asawa, yung kanilang savings na 100,000 ibinigay nila sa Panginoon. Biruin mo yung kanilang savings 100,000 para lang sa Panginoon. Kaya hindi lang nagagawa ng sakripisyo eh. Hindi lang napapansin ng ilan. Akala natin ang tagumpay makukuha yan sa abilidad, sa galing mo. Diba? Hindi mo makukuha ang tagumpay. Minsan makukuha ang tagumpay sa pagsasakripisyo. Kaya nabuksan ang gawain sa Vietnam. Ang dami ng pasto.
ang dami ng pastor na nagbabangon ngayon sa Vietnam. Dahil yun sa pagsasakripisyo. Marami pa ang mga nagsasakripisyo, mga naunang mananampalataya sa atin. Kilala niya si Pastor Manny Bagarsan. Pastor Manny Bagarsan. Siya po yung pastor ni Pastor Boyet Disipita, ang ating national leader. So, hindi ko nakakilala ang ating national leader sa Pilipinas, si Pastor Boyet Disipita. Si Pastor Manny Bagarsan, ang natapos lang niya grade 1. Tapos ito si Pastor Boy Disipita, ang natapos niya college level. Pero under siya ni Pastor Manny Bagarsan. Ang sabi ni Pastor Manny Bagarsan, nung nabubuhay pa siya, sabi kay Pastor Boyet, Boyet, magpa-last out ka na. Sabi ni Pastor Boyet sa kanya, Pastor, baka hindi pa pwede kasi may mga utang pa ako eh. Baka hindi mo kayanin kasi may mga utang pa ako na dapat kayanan. Alam niyo ang advice sa kanya ni Pastor Manny? Sabi niya, o sige, ganito na lang. Pag-pray natin yan, yung pinagkautangan mo ay makalimot sa utang. Kaya nagpawang siya, ha? Alam ko, lahat ng nagpapautang, kahit $10, hindi kaya kalimutan. Ang makakalimutin lang, yung mga nangungutang. Diba? Pero ano nangyari? Nangyari yun. No, nakita sila nung kanyang pinagkautangan, paano pala yung utang ko? Hindi, huwag mo lang ibihin yun. Huwag mo ibihin yun. Nangyari yun. At alam niyo po ba ito si Pastor Manny Bagarsan? Bago siya naging pastor, gusto niya na magpa-last out. No, matagal na siyang disciple, gusto niya magpa-last out. Hindi siya mai-last out. Ang ginawa niya, alam niyo po ba? Binenta niya ang kanyang bahay para lamang makapagpasko. Ito yung pinagpipikuhan namin kagabi ni Pastor Nap. Atin pala siya pala yun? Oo. Pero yun mo, binenta niya ang kanyang bahay para lang magpasko. Yung sinasabi na ibenta niyo yung bahay niya para magpasko kayo. Nangumupahan ka lang naman. Tapos ibenta mo. Hindi. Kanya-kanya tayo ng faith. Sumilihan ka niya para makapagpasto. Ngayon, si Manny, matagal na patay si Pastor Manny Bagarsan. Hindi niya nakita si Pastor Boyet Disipita na naging national leader. Pero, yung kanyang ginawa, nananatili pa rin. Kung hindi siya nagpasya, kung hindi siya nagpasko, hindi siya nagsakripisyo, siguro iba ang leader natin. Siguro wala si Pastor Boyet Disipita kung hindi nagsakripisyo. Itong si Pastor Manny Bagarsan. Kaya ganyan ang nagagawa ng sakripisyo. Ganyan ang nagagawa. Pati legacy. No, maiiwan doon. No? Yung iyong ginawa, maiiwan. Mananatili yun. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Tulad ni Apostol Pablo. Darating ang araw si Apostol Pablo, papasalamatan siya ng mga hintil. No? Milyon-milyon na mga hintil ang magpapasalamat siya. Sa mga hindi nakakaalam, tayo mga hintil, kasama tayo doon. No? Dahil siya ang naging susi para tayo ay maabot. No? Tingnan niyo po yung ginawa ni Apostol Pablo. Ang sakripisyo, pero long term. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang kanyang ginawa. Marami pa rin ang bansang nakakabot dahil sa kanyang ginawa, dahil sa Ebanghelyo.
Ang dami nabubuksan. No? Ngayon, ang panalangin pa sa buhay, pati yung bansa India, magkaroon din tayo gawain din. Although may gawain ng ibang lugar, pero iba yung sa grupo natin. Kasi napansin niya yung mga Indiano, ano daw, kakulay natin, kamukha daw natin. Okay lang sa kamukha, huwag lang sa kaamoy. Paiga ko doon. Ako mukha naman akong Indiano. Diba? Ano, kuha ka ba ni? Bigyan kita. Maraming inaabot. Magkaroon tayo ng legacy. Yung merong iiwan. Pero kailangan mo muna magsakripisyo, kapatid. Pero huwag kayong mag-alala dahil pangako ng Diyos, hindi nawawalan ng saysay yung mga sinasakripisyo natin. Binabalik na ito. Binabalik na ito. Kaya kami, habang pinitignan ko rin si Pastor Sunday, si Pastor Jeff, at alam niyo po, marami nang sinakripisyo sila. Si Pastor, kilala ko yan, isusubo niya na lang, ibibigay niya pa. Pastor Jeff, negosyante, nakahawak ng milyon, iniwan niya pag-negosyo at nagpas ko. Bili mo sakripisyo yun. Diba? Kasi naniniwala kami, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Yun yung pinanghahawakan namin hanggang ngayon. Basta unahin mo lang ang kaharian ng Diyos, yung mga dating pangarap mo lang, yung dating tinitingala mo lang, dating gusto mong naisin, ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Amen? Amen. Sampalatayan na natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagpapalaking sampa. Tayo po yung mga lahat. Habang tayo na kayo po, nais yung magpapasakali sa oras na ito, marami first timer ka. Marami sa oras na ito, hindi mo na unawaan ang salitang ito, pero nais kong nais mangusap ang Diyos sa buhay mo. Bago ka lumisan, tanggapin mo siya bilang Diyos sa pagkapagligtas ng iyong buhay. Tulad ng ginawa niya, sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, hindi po biro kanyang pinagdaanan para tayo tubusin sa ating kasalanan. Ang nais lang niya magkaroon tayo ng tamang ugnayan. Kaya nais kung magpakasakali sa oras na ito, kami po'y mananalangin para sa iyo. Hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon. Meron po ba sa